sana kayong magagaling. Kumari po sana makahingi ng konti ninyong limos. Limos? Ah, pobre, ha? Wala akong parang sa mga mahihirap na katulad mo. At ay sa paling, bay initahan mo ulot, may gulo kami sa bahay. Kaya makahanap ka na. Ako ba? Saan sindahan? Maawa po sana kayo sa akin. Ako po'y hindi pa kumakain at gutom na gutom. Bakit ba kaya ulit-ulit mo? Hindi ba sinabi sa'yo umalis ka na? Ako po'y talagang gutom na gutom. Bakit ka ba ganyan? Napakaulit mo, ha? Oy, sige naman siya. Ate! Tignan mo ginawa mo sa kanya. Abay, hindi ba ako kanain? Bakit naman ikaw? Ate, bakit sa tinanong pa kasi mamatay? Baya mo siya, wala kong panahon sa mga bilugi. Nasaan? Wala kayo puso. Ay, naku tayo ng mga simbahan. At naawag tayo sa isa. Alam mo, Victoria. Tandaan mo, kung papapatugin sa bahay ang pasunang katulad mo. Ay, naku! Naku, tignan mo yan. Victoria, siyang Victoria niya na. Wala na ako. Say, yan sasabihin sa akin. Bakit na ako sa atin pagkain mo? Saan po ba inyong kamay, Lolo? Hindi naman kasi niya. Diyan ako po, Lolo. Wala po akong mapaliliw sa inyo. Makakainin ko na lang po kayo sa sana. Huwag na. Baka pagalitan ko pala. Yung Panginoon. Aba, hindi po sila Panginoon. Sila po yung mga kapatid ko. Kapatid mo sila. Aba. Bakit? Maganda ang kanilang ayos. At ikaw eh. Ganyan. Hindi ko malaman. Labis na po ang pagkaping ginagawa nila sa akin. Ano? Hinahapi. Opo. Kaya nga po kumisan eh. Isip ko na pong lumayas dito. At kung hindi po ko... Huwag kang magbalak ng ganyan. Alalahanin mo. Ginagantimpala ng Diyos ang mga hinaapi. Ngunit, labis na po ang pagkaping ginagawa nila sa akin. Pagtiisan mo na. Sapagkat kung gaano kabigat ang parusang pinapasal, ay siya naman laki na tiyayang kabayan. Naintindihan mo. Katulad mo yan. Sa mukha mo'y nababakas kong isang napakagandang pangitain. Alam mo, ako'y marunong manghula. At kung gusto mo huhulaan kita Huhulaan niyo ako? Oo. Akin at titingnan kong guhit ng kanan mong palad. Napakaganda ng kapalaran nakaguhit sa palad mo nababakas ko rito sa darating mong kinabukasan ay makapag-aasawa ka ng isang lalaking nabibilang sa dugong bukmang. Maaaring isang prinsipe. Isang prinsipe? Paano naman magkukusa ng isang prinsipe isang busing katulad ko? Kaya na sama natin. Ayusan ng isang tao. O siya, ako'y aalis na. Baka hindi mo pa matapos ang iyong mga gawain. Opo, Lolo. Maraming po salamat. Walang anuman ito. Tandaan mo lamang sana ang piling ko sa'yo na pagtiisan mo ng pagiging kuskusin. Sapagkat palang araw ay tatanghaling kang isang prinsesa.
Ko natagpuan ang kinasasabikan kong pagmamahal ng isang tunay na ina. O siya, tayo na. Makaabutan pa tayo 2 talbos ng katuray eh. Tayo na! Abay, sandali lang! Kaya ko nabahin eh. Baka dumating ang mga ate at hindi ba ako nakakatapos. Gagalitan na naman ako noon. Hindi lang pala eh. Sige, pumunta ka na ako na pahala. Sige, alis na ako! Hoy! Makakilat ka ha! Baka mababa ka! Pinabuhatan ka na naman nila ng kamay. Pero bakit sila ganun? Hindi ko malaman eh. Bakit ako labis na inaapin ng aking mga ate? Kung gano'n, layasan mo na sila. Sumama ka sa akin magtanan at pakasal na tayo, ha? Eh di, bata-bata pa nila pag-aasawa na ipinapasok sa ulo. Ganun wala ka pang trabaho? Kung mama naman, I can help with it. Ang dapat mong gawin, Ihay, dagdagan mong iyong pasyensya. Sapagkat maganda sa mata ng Diyos ang mapagkumbaba. Anong malay mo? Baka kaya ka pinagtitis ng ganung hirap ay may magandang kapalaran darating sa iyo. Aba, isa nga ho pala. Alam nyo, kanina ho may humula sa aking pulubi. Nanghula? Anong sabi ng huhula? Ang sabi niya, maganda raw ang aking kapalaran. At maaari daw kung makapag-asawa ng isang prinsipe. Prinsipes? Nakita niyo na, Mama? Di ba nung araw madalas ako maging prinsipes ng tapos di Mayo? Bagay na bagay talaga tayo, Toyang. Eddie, lumapat ka na naman. Wala sa lugar lahat ang sinasabi mo
Mama naman, nagpapakasakali lamang baka may chance eh. Tama ka na. Yeah. Baka rin namang maging totoo ang hula sa iyo, Ina. Mahirap po yatang mangyari yun eh. Baka anong malay mo? Marahil hindi mo nabalitaan ang nangyari sa Europa. Na ang isang hari ay tinalikuran ng kanyang trono dahilan lamang sa isang pangkaraniwang babae. Dahil sa pag-ibig. At hindi lamang yon. Si Army Crucella, si Miss Universe. Ang dami-daming nakakagusto, ang ganda-gandang babae. Sinong napili? Si Virgilio Hilario. Siya nga ho. Oo, kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, Iha. Ako, sana magkatotoo ng mula sa akin. Ano kaya? Mag-impesa ko. Ba, siya nga pala. Baka dumating naman ate ko. Ay, gagalitan na naman ako nun eh. Kaya nga pala kita pinaparito dahil nasa barong ibigay ko sa Teka, kukunin ko. Baka dumating na mga ate ko dahil yan. Isupan mo pagdating sa bahay. Naku, yung bagay na bagay sa inyo yan. Maraming salamat. Huwag mo kalilimutan, sabihin sa akin sa iyo, ha? Oo. Diyan ako kayo, Aligasa? Hindi, paraan naman. Nagmamadali lang ako. Baka kumalitan na naman ako ng mga ate. Sige. Basta I love you, ha? Diyan ka na, Eddie. Magkabata ito ah. Sayang! Sayang! Enjoy! Bakit mo ginawa yun? Ewan ko pa. Kasama mo ba siya? Wala kang pakialam! Ano walang pakialam? Lokong tsuper yan? Ibig ka pa sa gasaan? Talagang gusto ko lang pumatay. Pero bakit nga? Alam mo, nakita ko lahat ang ginawa sa'yo, pati yung pagputo ng buhok mo, lahat-lahat! Akala ko papatayin ka na nila eh. God, ano na ba itsura ko, ha? Ha? Ayoko sabihin sa'yo. Nakakahiya eh. Maraming malasi sa tulingan. Bakit pa kaya hindi nalasi mga yan? Bakit, Vicky? What's wrong? Dadong darong! Mariosip, sino ang kumuha sa'yo niya? Pa sino pa? Di yung mga kapatid niyang tipos. Walang hiya talaga yan, oo. Ang daming namatay sa bagyo sa Pangasinan. Bakit hindi nasama yung mga walang yang yun? Naku, talaga naman. Eh, hindi bale, Vicky. Sumama ka sa amin at baka marimedyo ng mamang ko. Siya nga ano? Beautician din ang nanay ko eh. Teka. Ano? Yan ang tinatawag na Italian cat. Akala mo hindi ko magagawa yan? Kahit na katulad nito isang prinsesang ito, na katulad ng hula sa iyo ng pulobe. Yan ang ayos mo ngayon sa salamin. Wow! Ibang-iba na nga ako ngayon, ano? Naku, talagang gumanda ko ngayon. Talaga lang napakaganda mo, Vicky. Maraming salamat, Aling Rosa. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko kung wala kayo. Wala ka naman yan. Teka, ako yata ngayon ang pag-iwan ng panahon. Mabuti kaya eh, magpaputong na rin ako Italian hat. Yung Italian hat? Italian ka? Pareho na rin yun. O tama na sa'yo yung tirintas mo parang buntot ng aso. Bakit ba? Nagpapaganda tao eh. Mga batang yun. Pero alam mo talaga, Vicky, bagay sa'yo yung puso ng buhok na yan. Kamukha ka ni Talay Kahoy. Sino sa likahoy? Di mo ba kilala, in national language, Talay Kahoy. In English, Natalie Wood. Parang kami di Tagalog eh. Pagkakalukuhan. Ay, naalala ko lang Aling Rosa eh. Baka sabihin ng mga taga rito sa atin na ginagaya ko na naman ang mga ayos ng mga kapatid ko. Huwag mo nga silang pansinin. Siya nga naman. Bakit hindi papayag yung mukha ko sa mga bakulaw na yun? Mga napaglipasan na yun ng panahon. Hindi ka gaya mong teenager na teenager. Kaya, Victoria, match na match tayong dalawa, no? Eddie, mahal ka magsabihin na namin namin kapatid. Yung ano mo? Nanay naman. Kapatid.
Sige, papayag ako. Kung gano'n, dito ka na matitira sa amin. Bakit ka magtitis, papi, doon sa mga ate mo? Ito ka na sa aming matira. At tulungan mo na lamang ako sa pananahin. Lalong mabuti. Magkalapit bahay na tayo ngayon. Hindi yung bago tayo magkita, akyat muna ako sa pader. Masasakit na itong hita ko. Naku, konti ko nang makalimutan yung iyahatid mo Oo nga pala. Ay, naku, hindi pala to, hindi pala. Yung kinain ko, ha? Diyan ka muna. Bumalik ka, Engay, ha? Oo. Nandito ako sa bahay nito. Marahil ay nilikaya ako. Huwag ka magpasya ng ganyan. Laban sa iyong mga kapatid. Mag-case ka na. Alalahanin mo, ginagantimpala ng Diyos sa mga namin. Kung ano ang bigat ng hirap na pinapasa, ay siya naman dakilang biyayang kabayaran. Mag-case ka. Maaring sa kinabukasan, makapag-asawa ka ng isang prinsip. Sinamana ko mga Alam ko! Uli ka natin! Ano ito kikipag-eskrima ka na naman kay Paul? Nagsasanay po lamang ako, Ina Reyna. Pagkat kailangan siya sa prinsipe marunong magtanggol sa kanyang sarili. At saka riyan. Oo nga. Ngunit ikaw naman ay may destro at hindi si Paul. Alam ko po. Ngunit siya ang gusto ko. Pagkat siya mahusay at matali ko pang kaibigan. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo hindi ko gusto makisalamuha ka sa isang aliping kamukha ni Paulo? Kung alam ka naman sa aking katayuan, ay hindi para sa aking pagkatao. Tama na! Magbihis ka at hinihintay ka ng iyong ama. Pinatawag kita, Rudolph. Sapagkat kailangan ng trono makapag-asawa ka sa lalong madaling panahon. Yan po ba dahil sa kaya ninyo ko pinatawag? Ama kong hari. Oo, Rudolph. Nararamdaman ko na ang aking katandaan. At gusto ko nang mamahinga. Kaya, kailangan mailipat sa iyong balikat ang katungkulan maging hari ng Luxembourg. Ngunit, bago ka makaupo sa trono, kailangan ay makapag-asawa ka muna upang makaroon ng reyna ang kaharian. Gayo ba talagang patakaran, Ama Kari? Oo, Rudolph. Ngunit ibig kong mabatid mo na ang babaeng napili ng mga ministro kanina sa aming pulo na makakapiling mo sa maharlikang trono ay ang kaisa-isang anak ng Duke at Duquesa ng Renzo, si Lady Federica. Ngunit, hindi ko gustong iba, pipili na magiging kabi ako. At bakit? Sapagkat marunong na ako manligaw, Makong Hari. Manligaw? Ang dating anak, parang kakahapon lamang. Ikaw ay nasa mga bisik ko. Ngayon ay marunong ka ng manligaw? Alalahanin mo ikaw ay dugong mahal at nakatagdang maging hari, mahal na prinsip. Pero, huwag po sana ikagagalit ng kanyang kamahalan kung ako'y makasagot. Magsalita ka, Ministro Bangkad. May katuwiran ng kanyang kamahalan, mahal na prinsipe. Sapagkat si Lady Federica lamang ang nababagay sa iyo. Siya'y maganda, matalino, at kahanga-hanga ang kanyang personalidad. Magandang paglalahad, mahal na ministro. At ang totoo, kilala ko si Lady Federica, Frodo. At natitiyak kong karapat dapat siya sa alinmang kaharian dito sa Europa. Narinig mo ba't naunawaan ang sinabi nila, mahal kong anak? Oo, Ama kong Hari. Kung gayon,
ihanda mo ang iyong sarili. Sapagkat mamayang gabi ay darating sa malaking bulwagan si Lady Federica at ang kanyang mga magulang. Ngunit ama kong hari. Ano na sasabihin mo? Yan ay isang batas na pinagtibay ng mga ministro at kailangan masunod. Bigyan niyo muna ako ng pagkakataon upang lubusan kung makilala si Lady Federica. Maaaring din yung telepagdiriwa. Ngunit, huwag niyo muna ihahayag ang aming kasal. Masusunod ang iyong kahilingan. Salamat, akong hari. At yan ang pamahalan ni Apo Reyna. Ginoong Ministro, papayanin yung listahan kong pagtitipong ito. Napaka-romantiko mo pala, Rudolph. Hindi ka na nasiyan sa ating pagsasayaw sa loob. Dinala mo pa ako rito sa hardin. Na ang paligid ay parang paraiso. At naangkop sa mga puso, ibig magkaunawaan. Nagkakamali ka ng iyong palagay, Lady Federica. At bakit? Kapag ka pinala kita rito, upang pag-usapan tumagay sa gusto nating ama na tayo pakasal. Rudolph, hindi ko magagawa ito pagkat ako nakili ng mga ministro makaisang ligid mo. Naintindihan mo, mahal. Hindi mo kita. Oo. Ngunit, hindi sila pakakasal. Hindi ako. Maliligayahan ka ba? Makapiling ang isang lalaki. Hindi man lamang umiibig sa'yo. Kung wala nga, ngayon pa'y pag-aralan mo na ako sapagkat Dinaramdam ko. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi napapag-aralan. Ang pag-ibig ay kusang sumisibol sa puso ng sino man. hinahanga mo ako, mahal kong prinsip. Ngunit alalahanin mo sana ikaw ay nakatakdang maging hari. At tayo sa mahalikang kaugalian ay ikaw ay kailangan mag-asawa muna bago mo sa trono. Marahil ay batid mo rin naman ang pagpili ng makakaisang palad mo ay sa kapasya ng mga ministro, kaya sa kanilang pagkakahilan sa hindi ako hindi mo maaaring tanggihan. Sapagkat ang kanilang napayayan ay isa ng batas na hindi maaaring suwayin. Oo. Kaya naman nahanda akong talikuran ng kaharian. Kung hindi rin masusasama sa gusto. Sapagkat magiging mahalaga lamang siya ng trono. Kung ang makakapili kong babae, ang aking minamahal at nahanda akong paglikuran. Kaya naman ang kapasya ko yung pampan. At umaasa akong mawanawa mo rin ako. Tayo na. Narinig ko lahat ng inyong pinagsasabi. Paano may natin gagawin ito? Ako, maamo sa iyo ang hari at rey ng inyo. Kung naman ang pagtitiwala sa akin ni Haring Henry, ngayon natitiyak ko, hindi maaari makayo sa rey niya. Kaya mo kaya lahat ito? Ako, sa ating pagtutulungan, ay natitiyak ko madali natin maayos. At ako ang tatangkaling diktador ng lahat. At ikaw naman ang aking ina. Gusto raw ninyo ako makakausap ang mga hari. Malaman kung ano nangyari sa inyo kagabi ni Lady. Ano? Nakasundo na ba kayo? Hindi ako akong hari. Sapagkat na nasaksi ako ang tubig, ay hindi ko siya marinibig sa tanang buhay ko. Ano na saksyan mo? Ang pakikipag-ulayo niya, ang ministro si
Pat Lepe. Oo. At siya narinig kong pag-usap din ako gabi. Ay nakuro ko si Pat Lepe sa namukay sa pulo. At tinigil kayo pakasal sa akin. Tama. Siya nga. Kung kayo, ay dapat kayo mag-ingat. Sapagkat si Lady Federica ay ginagawa niya kasangkaman upang maigubo ito ating kapangyarihan. At siya mamunod bilang diktador nitong Luxembourg. Kung isang kalang si Bang Pepe sa pagtanggi mong pakasal si Lady Federica, matagal ko nang kasama ang mahal na ministro sa pamamalakas ng kaharian ito. Wala akong magagawa kung kaya ninyo ang pamintan sa kapanan. At tungkol kay Lady Federica, ay inuulit hindi ko siya maaaring itigil. At tahasa ko sinasabing hindi ko siya maaaring pakasalan. Ginagawa mong yan ay parang pagtanggi mo sa trono. At yan hindi maaaring. Nahanda ako talikuran sa trono. Ilang alas na pag-ibig. Ano? Huwag maigit ang kalayaan ng iyong pag-ibig. Malalahanin mo ikaw ay nakatagtang maging hari. Nalalaman ko. At sa aking pagiging hari, ang ibig kong maging rene ko at di lamang gandang karunungan. At yung maralita at takararan ng pagkaaping. Magandang patakaran mo at layunin. Ngunit nalabag ka sa maharlikang kaugalian. Hindi maaaring isang may dugong mahal na katulad mo ay makapag-asawa ng isang pangkaraniwang babae lamang kung kayo na hindi ko na gusto maging hari. At kung pipilitin pa ninyo ako na ipakasal si Lady Federica na hindi ko naman gusto, ay nanais mo maglakbay sa buong mundo. Well, bibigyan kita ng pakakataon. Buti nga't nang makita mo ang buhay ng mga mahihirap sa iba't ibang panig ng daigdig at sa gayon ay mas ukam ka sa kanila. At marahil, sa iyong pagbalik ay magbabago ng iyong isip at tatanggapin mo si Lady Federica na siyang pangarap ng mga. Salamat ako. Huwag mo siyang itigil. Malaki na ang anak mo at mewas ko ng pag-iisip. Oo. Yan ang paglagbay. Na parang isang pagkaraniwang mamamayan lamang. Isa pa, ang salapin niya dalay. Gusto lamang sa kanyang pag-ibig. Yan lamang ang paraan upang maputol ang kanyang masamang paniwala. Natitiyak ko, kasi hindi lang pagkakakilala na siya isang prinsipe. Makikita niya at mararanasan ang hirap ng pamumuhay ng isang pangkaraniwan mamamayan. At sa gayon, bibigyan niya ng halaga na siya'y mapalag at naging prinsipe at may pamumuhay na masagana. Sa kanyang pagbabalik, ay nasisiguro kong matino na siya. Hari nawa'y pagkagayon. Hari nawa'y. Ano ba talaga sadya mo sa akin, ha? Oo nga naman, sabihin mo ano yun, ha? Kung hindi mo kapangasa, may malagang bagay ako. Ibigay pagsapasin. Oh, go ahead, Rudy. Huwag kang mahiya. Magtapat ka sa akin. Ano ibig mong sabihin, ha? Alam mo ninyo, Ano? Sabihin mo lang, sabik na ako marinig sa yung mga nabi mo pagtatapat ka. alam mo ninyo, nagkakaibigan na kami ni Bibi. Ano? Ha? Opo. At bilang kapatid kayo matanda, ay inihiling ko sa inyo na sa lalang madaling panahon ay makasal kami dalawa. Hindi ka nabibigla? Sa palagay mo hindi ka nagkakamali umibig sa marusing na yan? Hindi po. Pagkat hindi ako marinig ko ng puso kong sumasamba sa kanya. Nagkakamali ka, Rudy. Sa palagay mo hindi ka nagkakamali umibig sa marusing na yan? Sinugulat ka ng sarili mong puso. Pagkat na hindi ka sambayan yan. Dahil mo na lalatuloy ng pagkatao. Marahil ay naaawa ka lamang sa kanya. Kaya mo sa inibig, hindi ba? At ang gusto ka rin siyang sambahin dahil sa kanyang malaking lamyo, ano? Ngunit hindi mo nalalaman ang lahat. Yan ang totoo. Hindi mo nalalaman ang lahat. So, kung mukhang ninilig sa katao, dahil pa isa ng hayop na ikinilan sa ibabaw ng mundo. Ate! Walang yan! Huwag kang makialam. Mabuti nga. Huwag kang magulat, Sugod. Hindi ko lang tandawan ang natirim lang mo pagkakilan sa babaeng to. Ang nangang pagkakato na ipuro niya ko. Na siya! Hindi namin sila kapatid. Tama ang sinabi mo. Kaya nang ipapasali alin-alangan. Hindi!
magsisisi ka ba't siya huli? Pagkat nalalaman kung ano raw ang kulit siyang bunga. Kaya dapat iwasan ang Victoria nito. Tulad sa kanyang ina, nagkakalat ka rin at walang yan. Kaya nagkalat ka rin at walang yan aking ina. Yan ang iyong kalagay. Oo. Kapagkat ito ang nagsasabi ninyo. Dahil sa bakit? Bakit? Talaga. Kami namin kanyang pagkikis mo isang pamag namin. Upang magpailangan sa maratan. Naging biktima sa isang walang puso, Panginoon. Nagpanginoong sinamit na nagsinig sa pangyarihan. Kaawa-awat mo ng nagkasusutan. Sila'y ang aking ina. Ano sinidali mo natin ko na niya? Ay, kinahihiya ko ang anak na inyo. Kinasusulang ang kumpanya ko na nagsahay sa kanya. Pagkat ako'y naging anak niya sa walang kapantay na pagsasama. Yung dahil sa kanya, inaralan ko kayo ng magkakayang inyong pamumusupa. Dahil sinamumuli ako na sinunod sa inyong papa! Di maaari! Kahit! Maging sa pag-ibig ay inasadya mo ng kaligayahang nagalaan para sa akin. Ngunit ngayon ay inaagaw naman sa akin ng mga kapatid ko. Ang lalaking pinag-uupulan ng aking pagmamahal. Nalinggaw sa naiintindihan ba niyo? Nasabi sa akin yan. Ano kailang narapat kong gawin? Tulungan ninyo ako, Aligosa. Yung sarili mo, kapatid. At kasuliran niya na ikaw lamang ang makalimutan. Unang-una, hindi ko man lamang nakikilala ang Rudolph na yan. Ang masasabi ko sa iyo ay, kahit manawari mo, kang pabayaan na lalaki. Aligosa? Ayan si Rudolph. Magandang araw po. Tuloy kayo. Kamusta po sila? Hello, Vicky. Aling Rosa, si Rudolph po. Kamusta po kayo? Kami po inangkat papunta rito dahil kay Vicky. Maraming salamat po, Lord. Ngunit dapat sana'y hindi mo na ako sinunda. Bakit, Vicky? Sapagkat nais kong layuan mo na ako. At limutin mo ng ating pag-iisip. Vicky, biglang-bigla ang pagbabago mo. Bakit? May nagawa ba ang pagkakasala at tinahatulan mo ako ng ganyan? Wala. Ngunit sa pag-isip-isip ko, hindi akong babaeng karapat-dapat sa iyo. Sapagkat napakalayo ng ating agpas sa kabuhayan. Natatakot ako. Baka ako'y paglaruan mo lamang. Vicky, huwag ka sanang ganyan. Kailanman hindi magyayaring iniisip mo. Sapagkat pinakamamahal kita. Sa katunayan ay ikaw pa lamang babaeng pinagkukulang ko ng pag-ibig. Magtiwala ka sana sa akin. Wala sana akong piliting maniwala sa'yo ito. Payambatid mo ng lahat ng tungkol sa aking buhay. Ay nalalaman kong hindi naman nanatiling tulad ng dati yung pagtingin mo sa akin. Natitya ko ng dahil sa pinagtapat sa'yo ng aking mga kapatid. Ay darating ang araw na magpapago
Maaaring pagsisihan mo pa. Bakit ako natutuhan mo ito? Nagkakamali ka. Ang lahat na sinabi sa akin ng mga kapatid mo ay hindi nakapagbawas na konti ang pagtingin ko sa'yo. Paniwalaan mo sana ako. Nauunawa ako kung bakit niya nagkakaganyan. Sapagkat hindi ka pala buti nagtitiwala sa aking pagkatao. Limutin na natin ang lahat. Ngayon malalaman ko na. Ngunit, tanda mo sa mag-isip ko ay mamahalin kita. Alam mo, Vicky, ako'y natutong magsinapin sa laki ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya, bato pa sa ay umaasa kung hindi na magbabago. Ay, salamat. Dumating ang inyong pamahalaan. Ang pungkod ko ay galing ako dahil sa inyong pagkawala. Pupuli ko kayo. Salamat. Salamat po ako. Ulit tayo. Kayo na sa akin. Vicky, pinakikilala ko sa iyong konto ng aming karya. Mr. Christian Grau. Madam? Vicky, Rong Makita. Naglalap ko sa Aking katipan. Ha? Ito? Ibig kong ayusin mo ang aming kasal sa lalong madaling panahon. Hindi ko po yata magagawa yung kamahalan. Bakit hindi? Sapagkat magagaling ko sa akin ang inyong ama ang mahal na hari. Ang hari? At bakit niya magagalit? Ako ang gustong pakasal. At ako'y nasa wastong gulang na. At may karapatang pumili ng aking mapapangasawa. Kung sa bagay nga po, kamahal. Subalit kayo po ang nakatagdang maging hari. At alam ko hindi kayo maaari mag-asawa sa isang babae hindi pinili ng mga ministro ng ating bayan. Hindi ko gustong pagimasukan nila aking pag-aasawa. Subalit, mahal na prinsipe, pag nalaman ng inyong amang hari na ako'y sumunod sa inyong kapalbalan, ay piyong-piyong papupugot ang aking leeg. Hindi ba? Ha? Basta sundin mo utos ko. Kaya po masusunod kamahalan. Pagbibigay alam ko sa aking asawa. Ay, ano yung pasyapin? Pag-iwan mo ako. Bakit? Kinatatakutan kita. Pero bakit, Vicky? Alam na pati ko ikaw ay isang pwede. Ay, nag-iba yung pag-ibig ko sa'yo.
Ngunit ako na mag-ibig. Kinatatakutan ko yun. Mahalagang angkang na hindi ka dapat napasay sa kuskusin ng ulan ko. Huwag ka sana magkaganyang tingin. Kawasan ng pag-ibig ko sa iyo. Ay sapat na akong maging sandigan mo. Madaling magsalita, Rudolph. Ngunit mahirap harapin ang katotohanan. Kahit ang mabuti pa'y layuan na kita. Sandali lang. Hindi ko pala. Ano po pala ng pag-ibig na iniuukol mo sa akin? Hindi mo ako naunawaan, Rudolph. Ang pag-ibig ko'y wagas. Dalisay. At tanging sa'yo ko lamang iniuukol. Ang tanging inaalala ko lamang ay kung itakwil ka na yung karya ng dahil sa akin lamang. Ayaw kong mangyari yan, Rudolph. Ay, intindihan mo. Walang kailangan. Ang higit na mahalaga sa akin ang iyong pagmamahal. Magpakabanal kayo sapagkat banal ang ating Diyos at Panginoon at maging uliran nawa kayo ng maging halimbawa ng iba namang mag-asawa. Ngayon, kung sino sa inyo ang may bagay na magiging hadlang at kasiraan ng matrimonyong inyong tatanggapin ay magpahayag. Ngayon din naman, ang mulit-mulit kong tanong sa inyong lahat na nahaharap dito. Meron kayong sasabihin? Wala. Victoria Rio Blanquita, ibig mo ba na si Rodolph Pergen ay maging tunay mong asawa mula ngayon sa pagkaharap na ito, alinsunod sa ipinabuutos ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Opo, Padre. Kusa kang pumapayag na mula ngayon maging asawa ni Rodolph Pergen? Opo, Padre. Ikaw naman, Rodolph Pergen, ibig mo ba na si Victoria Rio Blanquita ay maging tunay mong asawa mula ngayon sa pagkahanap na ito alinsunod sa pinabuutos ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Opo, Padre. Kusa kang pumapayag na mula ngayon maging asawa ni Victoria Rio Blanquita? Opo, Padre. Maghawakan kayo. Iha, kumari nang alisin mo yung guantes. Ay, oo. Ano ba pag-alis kita mo na naman itong asin eh? Yung kanina pa yung susi pero nalagay sa mukha ko ngayon. Ito naman. Hindi! Hindi, Mare! Ano naman ang telegrama niya? Telegramong galing kay Consul Christian ng Pilipinas. Nag-asawa na lang yung anak. Ano? Nag-asawa na si Rudolph? Oo. At sa isang Pilipina. Ikaw may kasalanan ng lahat na niyan, mga tuhan. Ano? Ako may kasalanan? Oo. Sapagkat hindi makakagayo kung hindi mo siya pinaglalahat. Dinalagalak mo yung anak. Hindi upang masakin ang kanyang magandang hinalpas. Hindi upang ipakita sa kanya ang kahigitan ng kanyang magandang kapalaran kasi sa isang pangkaraniwan mamamayan. Ang sabihin mo ay talagang labis ang pagkaradikal ng iyong anak. Kaya mahal na ministro, hindi mo taggar na inuutos na taktin at ikulong si Prinsipe Rudolph at ang kanyang asawa sa oras ng patay. Huwag, mahal tuhan. Hindi kita maaaring pagbigyan, Alexandra. Ayaw kong makita pa sila. Mahal ko, Henry. Alalahanin mo siya yan ang buwin. Wala akong anak na suway. Kailangan ng isang anak na magbibigay dungis sa aking karangalan at angkan. Kaya mahal na ministro, hindi na sundin na utos ko.
Ano ba yan? Police of Luxembourg. Ano yan? Oh, ano po ang kamaya ko? Ano nga yan eh? Sabi, hayo? Sinagatak pa rin na. Ako rin. Pinakain. Ayun, tagumpay, mahal na Bakit tagumpay? Mahal na Ministro, Lady Federica. Masukin. Lady Federica, Bakit ba ako pinasundo, mahal na ministro? upang ipabigay alam sa iyo ang ating ganap na tagumpay. At kaya hindi naman ang ating kasangkupas. Simula bukas, nais kong malaman mo, ikaw lamang ang tatanghaling inang ng Luxembourg. Pilyo? Hintay ka nga muna. Paano mong natiyak? Magtagumpay ang kaya sa'yo binabalak, mahal na ministro? Dahil sa matinding galit ng mahal na hari sa kanyang anak na si Rudolph, ay nawala na rin ang kapangyarihan ng kinatatakutan kong prinsipe. Kaya't natitiyak kong madali ko nang maigupo ang kanilang kapangyarihan. At ano naman silang galit ng mahal na hari sa libro? At saka mo na malalaman ang mga bagay ng aking lady. Kapitan Grato, Mahal na Ministro. ihanda ang iyong mga kawal para sa aming kasangkupas. Yung po hindi natin dapat ay pinagagan, mahal na Ministro. At bakit? Pagkat pakiramdam ko po ay higit na marami sa mga kawalang ayaw pumanig sa atin. Ano ang sinabi mo? Oh, mahal na Ministro. Kung gayon, bakit hindi mo gamitin ang iyong kapangyarihan? Parusahan mo mga ayaw sumuli sa'yo. Yun po ang narong hindi natin dapat gawin. Sapagkat mahalatan lang agad ang ating ginagawang ito. Alam po ninyo eh, malakas ang kanilang loob sa paniwalang na meron silang hari mapasusumbungan. Kung gano'n kinakailangan patayin ko, patayin ko siya sa isang malinis na paraan upang hindi ako usigin. Kapitan Gato! Paligiran mamayang gabi ng mga kapanalig nating kawal at patulugin mo mga ayaw sumunod sa atin. Pagkat mamayang gabi ko gagawin ang pagpatay sa kanya. Ngunit paano po kung malaman ni Prince Rodolph ang lahat? Madali ang mga bagay na yan. Si Rudolph ay darating bukas na lula ng isang aeroplano. Abangan mo siya at patayin. Hindi ng aking iutos. Ngayon po, mahal na Ministro. Kapakatay mo si Rudolph? Mananagot ang yan, Clemens. Hindi, aking lady. Yan ay isang dating utos na ng mahalahan. Kaya't maaaring masabing siya ay nalaban kung kaya't siya ay napatay. Di lalo ba papanganib yung binabalak, Clemens? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Natitiyak kung tayo magtatagumpay. Hindi ganyan. Ito, officer. Ganito ah. Akin na. Okay? Ganito? Yan. Alam mo, nag-aalala ako sa kalagayan ng area namin. Bakit? Natatakot ka ba? Bakit ako matatakot? Basta, tanda mo lamang ang mga tinuro ko sa'yo. Kapag hirap sa amatin ako. Basta, huwag mo na gagawin yung mga tatanggal mo sapatos mo. Naalala ko pa na yung ginawa ko sa Maynila, ano? Kamahalan, narito pala si Lady Federica sa hotel na ito. Ano? Gusto ba yung tayo mo? Okay. Meron kang mangyayari sa palasyo ngayong gabi. Nasaan siya? Nasa labas ko. Tawagin mo. Sa iyo kayo tulog. Sino si Diri kayo, Rudolph? Yung ba babae gusto ipakasal sa akin ng aking ama? Kaya ako natuto magkakala. Kaya kahit anong makita mo ikikilos niya, eh huwag sana manilibog ko. Kamahalan, narito na ako siya. Ang prinsipe. Bakit ka nandito? Pagkat ako'y nagtatago kay Clemens. Ikaw nagtatago?
Ang sarap ng romansa niyo noong araw eh. Ngayon may taguan pa kayo. Huwag mo akong pagtawanan, mahal kong Prinsipe. Pagkat totoo ang sinasabi. At kung may napuna ka man sa amin noong araw ay, ang pagpupunwari lamang. At kaya ako ginawa yun ay, dahil sa iniibig kita. Malapit na bumusakan ka sa kamay ni Clemens. At mamayang gabi papatay niya mahal mo ama. Ano? Totoo ba sinasabi mo? O gusto mo lamang kung mahulog sa patibugin ni Clemens? Maniwala ka sa akin. Umula na umalis ka pinagsikapan ni Clemens naman mo sa karian. Si Clemens? Sa katunayan kaya ako narito, hindi ko pa umiwas sa kayo pa ni Clemens. Kundi balaan ka sapagkat ikaw man ay binabalak niya ikapatay. Kasama ka pala ngayon, ay mahal kong Prinsipe. Saan mo siya nabilis? Huwag mo siya matawag-tawag na Nipin. Dapat mo malaman na siya ang aking kabiyak. Ano? Kabiyak? Ang ibig mo sabihin? Oo. Siya ang babaeng pinakasalan ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Saan yun? Wala ko nang babalita ang bansang pangalang Pilipinas. Marahil nga. Sapagkat wala ka nalalaman nakikita kundi lahat naman na nasa iyong paligid. Dapat mo malaman na ang bansang Pilipinas ay ginagana tinitingala sa buong mundo. At ang mga tao ay larawan ng kagandaang asal. Kaya hindi naman. Kami mga Pilipina ay marunong gumalang sa aming kapwa. At hindi namin ugali ang humabol sa lalaki kung kami kinabandihan. Masyado pa matabil. Magtigil ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ng iyong prinsesa. Prinsesa? Hindi. Wala siyang karapatang magmahal siya sapagkat iniibig kita ni Lord. At nandahal siya natutunan kung puno namin ang aking buhay. At hindi ako makapayag na pagpalit ako sa hamak na dayuhan lamang. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hayaan mo siya, Rudo. Oo. Ako'y hamak lang. Ngunit natitya ko namang higit na mataas ang uri ng aking pagkatao kaysa sa iyo. Magtigil ka! Paolo! Paano gagawin sa akin yan? Sige! Huwag mo dati para sa Wendy! Huwag na! Hindi kayo para sa kanya! Mahal mo! Ikaw lang na sa Sinala mo ng pulo sa Philip Gama! lang ako sa Madrid kasi dadali ko pa. Bigay ka! Ako ginagawa ko. Mabuti pa't dumating kayo. Pamapatay ninyo? Hindi po, kamahalan. Upang kayo mamuno sa amin. Huwag mo na akong lokoy. Hindi po, kamahalan. Ito po'y napipilitan lang kami sumunod kila Kapitan Grapo. Si Ministro, siya po may gagagawa ng lahat ng nangyayari dito sa lumang palasyo. Nagtatapat ka ba? Opo, kamahalan. At upang... Kamahalan, kita ako. Hinahanap ko yan. Alam na po niyo, baka sakali. Sakali? Opo. Wala ka bang kausap na tao dito kanina? Wala po. Wala.
Kaya tawagin mo mga kasama mo. Hindi maganda sila lahat. Paulo, akit ako sa dito ka kung hari. Opo. Yan ko na pala rito. Ha? Lang. Salamat ka. Kumpara. Uminom po tayo upang malimutan ninyong mga kaguluhang ito sa loob ng palasyo. Palagi ba ninyo linilinis ang mga espadang yan, mahal hari? Mangyari pa. Lalo na ngayon magulong kaharian. Maaaring akong mamatay o ako mamatay. Huwag ninyong alalahanin ang mga bagay na yan, mahal na hari. Kaya ako naririto upang kayo ipagtanggol. Salamat, mahal na ministro. Mahal ko, Alexander. Galing ka ba sa kapit? Nagkasarap at hindi nakawas sa Diyos. Sinabi kong ayaw kong marinig ang pangalan niya sa palasyo. Uminom po tayo, mahal na hari. Magaling. Yan ang gusto ko. Kaligtasan ng kaharian, mahal kong ministro. Huwag pag-ibig niya, mahal kong hari. Rudolf! Lumayas ka! Huwag kang lumapit! Sabi ko, lumayas ka! Opo, mahal kong hari. Bayaan niyo lamang ipakita ko sa inyo. Kung ano magaganap sa pag-iinyong ninyong dalawa. Kung hari. Inamin mo ito, Ginoong Ministro. Anong ibig ninyo sabihin, mahal na prinsipe? Inamin mo. Upang makita ng mahal kong hari kung paano mo siya papatayin ngayon. Aba, mahal na prinsipe, masama pa pala ang hinala mo sa akin sa kabila ng labis na pag-aliw na ginagawa ko dahil sa labis na pagkaligalig ng iyong ama sa mga pagkakamaling nagawa mo. Sino mali? Ano nangyayari dyan? Sige. Sige! Ano nangyayari dyan? Itigilis ka! Kaya mo siya ipinili ka magsalita. Sabihin ko, ang mga sinabi mo sa akin tungkol kay Clepes. Binabalak ko kayo patay ni Clepes. Tigil yan! Guardia! Guardia! Paolo, Sino Paolo? kaibigan ng mahal na prinsipe. Balita ko, dumating na naman ang prinsipe. Ang hari. Andiyan po sa mga. Bukas ba ito? Sabihin mo sa mga kwarta makipaghanda sila kahit anong mangyari. Tama ka!
Gato, kumanda ka. Magaling! Mahal na prinsipe! Ang tronong ito naging sanhi ng aking kamatayan. Kahit sa tronong ito ako mamamatay. Mga hari lamang ang namamatay sa trono! Ngayon sila ginagawa ng prinsipe! Ngayon ako napag-asawa ng prinsipe! Lahat kayo tumututor sa aking kabiyak! Lahat kayo hindi sumasangkay maging prinsesa ang aking napiling paksalan! Bakit? Sapagkat ang iyong napangasawa mahal na prinsipe ay hindi na rin kauri at kabalan. Kasi walang karapatang lumuklok sa trono. Paano naging tama? Diyan kayo nagkakamali. Sapagkat ang kulay ng tao ay panlabas lamang. At yan ay hindi sapat upang maging katangin ng isa't isa. Sapagkat tayong lahat ay iisa lamang ang uri. Talagang hindi namin matatanggap maging reyna naging asawa mo, mahal na prinsipe. Sa anong dahilan? Mahal na konte? Dahil ang labag sa kaugalian itong kaharian, sumagilik ng isang reynang hindi buhat sa mahalikan Yan ninyo. ang ugalan dapat ang puto. Sapagkat di kita karapat dapat bigyan pitagan ng isang hamang na maganda ugali. Kaysa mahalagang itim ang puti. Sa dahilan labag sa kaugalian itong kaharian ang tumangkilik na isang reynang hindi buhat sa mahalikan lipi. Naintindihan ba ninyo, mahal na prinsipe? Sandali lamang. Hindi natin maaaring iwasan ang dating batas. Ngunit, lalong hindi natin maaaring baguhin ang kaugalian ng kaharian. Kung gayon, ay hindi ninyo maaaring tutulan ang aking pagiging hari. Sapagkat sa dating batas, ako, bilang anak na hari,
ay siyang dapat magmana ng korona. Kaya sa ayaw ninyo siya ibig, ay mapipilitan yung tanggapin Reyna ang sino mang paksalan ko. Kamahalangan, bakit hindi? Oo nga, ikaw ang may karapatang magmana ng korona ayon sa batas ng kaharian. Ngunit, inuulit kong ikaw ay lalabag sa sarili nating patakaran na ang babaeng hindi nabitilang sa dugong mahal ay hindi maaaring maging Reyna. Tama ang sinabi niya. Tama! Huwag ninyong ipinitsa ka na mali ninyong pangangatuwiran. Hindi sa inyo makakapagsabi na ang kauna na ang Reyna sa palasyong ito ay nanggaling sa maaligang angkan. Sino? Kaya kayong lahat ay hindi maaaring magmalaking dahil ng dugong mahal sapagkat ang mga ninuno ninyo ay maaaring pa ang pastora lamang o siyang hamang ng tagapinya. Ipinagugulit ako sa lahat na nagkakatipon dito ngayon na sino man nilikha ay hubad ng isilang. Kaya tinitiyak ko sa harapang ito na sa batas ng Diyos ang lahat ay magkakauris pantay-pantay. At dapat ninyong malaman na tayo nilikha hindi upang sa malungat sa patakaran ng Diyos, kundi upang pagyamanin ang simula ang kanyang ipinunla sa ibabaw ng lupa. Alin ba ngayon dapat natin sundin? Ang batas ng kahayang ito o ang batas ng Diyos? Magsalita kayo. Bakit hindi kayo sumagot? Papasukin ang mahal kong prinsesa! Ang kanyang kamahalan, ang Prinsesa Victoria ng Pilipinas! Sa trono ng isang pangkaraniwang. Mahal ko, ang aking anak ay umiibig. Mapipigilan mo kaya ang singguyo ng pag-ibig? Ano ibig mo sabihin, mahal kong Alexandra? Salamat na lamang nang ako yung makilala. Ako ay hindi isang pangkaraniwang babae lamang. Kung hindi, Ngayon ba kung hari? Ang kapasiyahan ay nasa inyong mga kamay. Nasa matuwid ang iyong pangangatuwiran, mahal kong anak. Ngunit, ang iyong pagpapaliwanag ay pawang sa doktrina ng buhay at tiwali sa batas ng kahariang ito. Kaya, ang aking magiging hatol ay nasa iyo na rin. Mamili ka sa dalawang bagay. Ang trono o ang iyong asawa.
naman lahat ng Pilipino ay katulad mo. 1,000 mang kaya ay tatalikuran ko. Huwag lamang ang iyong pagmamahal. Kaya na. Nagtagumpay naman sila sa kanilang mga pag-ibig. Bukas naman tayong dalawa kakasal tayo. May kasal pa sa kano? Ito wala. Maraming ang kano'y kinakasal dyan